Mama Colleen, please help me. Kasi ang sama-sama na ng loob ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa ba yung bigat ng nararamdaman ko. Una pala, maraming salamat po sa programa mo, sa dami ng nadamayan mo at sobrang humanga ako. At sabi ko nga, isang araw, ako naman ang madadamayan ni Mama Colleen. Nag-ipon lang po ako ng lakas ng loob para ibahagi ito sa'yo. Itago mo na lang po ako sa pangalang Sheila. At ito ang aking kwento. Years ago, nakilala ko po si Jose. Unang impression ko sa kanya, pang-tropa lang siya. Hindi ko inisip na mafo-fall ako sa kanya. Kasi pagdating sa Alaskahan, napakalakas niyang mang-Alaska. Yung tipong mapipikon ka talaga. Kabaliktaran din siya ng ideal guy ko. Kapag ka nagkakapikunan na nga kami, lagi ko siyang pinagsasalitaan noon na wala talagang babae na oo sa'yo dahil sa ugali mo. Pero ganun ata talaga. Ang sabi nga nila, the more you hate, the more you love. But wait, hate is such a big word. Siguro, more of hindi ko na-imagine na posibleng maging kami. Kasi nga, he is the opposite ng tipo kong lalaki. Until one day, ewan ko ba? Biglaan lang nagdikit ang aming mga kamay. Hanggang sa hinolding hands niya ako. At doon na nga nagsimula ang lahat. Lumambot ang puso ko sa lalaking kapikunan ko lang noon. Mabilis ang lahat sa amin, Mama Colleen. Hindi ko na nga maalala kung ano ba ang tamang anniversary date namin. Kasi basta, bigla na lang naging kami ni Jose. Siyempre, bilang magkasintahan, gusto namin na may maise-celebrate kami na monthsary. So we decided na magkaroon ng anniversary date. January 20, nanood kami ng movie noon for the very first time. At napagdesisyonan na yon ang maging official anniv date namin. Habang tumatagal kami, mas lalo ko pong minamahal si Jose. Mama Colleen, mas nakilala ko siya ng maigi. At mas minamahal ko yung pagiging alaskador niya. Minsan, napipikon pa rin naman ako, Mama Colleen. Pero magaling siyang manuyo. At yung tipong bibigay ka talaga. Sobrang okay namin sa parehong side. Nahuli niya rin po ang kiliti ng mga magulang ko. Minsan nga, mas hinahanap na siya ng magulang ko bakit di ko raw kasama si Jose. Like yung totoo. Ako ba talaga ang anak o siya? Well, ganun din naman po siya sa magulang ko, Mama Colleen, at ganun din ako sa magulang ni Jose. Lumipas pa ang mga maraming taon. Bigla na lang po naming napag-usapan ang kasal. Sabi niya, what if selyuhan na namin ang aming relasyon?
since everything is so perfect. Pero noong mga oras na yon, bigla po akong kinabahan. Hindi ko alam kung handa na nga ba akong lumagay sa tahimik. Mama Colleen, na-realize ko na bakit pag-iisipan ko pa. Nasa tama na rin naman akong edad at si Jose na rin naman ang nais kong makasama habang buhay. So I answered yes. Nakita ko kung gaano kasaya si Jose nung ibinigay ko na ang matamis kong oo. Ang dami niyang plano para sa aming dalawa at excited pa siya na buuin daw namin o sa bubuuin naming pamilya. Nagagawa raw kami ng isang basketball team. Maloko talaga, no? Oh, no! Lumipas pa ang maraming taon. Nakasal na kami ni Jose. Sa unang taon pa lang ay nagtatanong na ang mga magulang namin kung kailan namin sila bibigyan ng apo. Hanggang sa ikalawang taon, 3, lumipas pa ang ilang taon. Paulit-ulit, kailan na ba raw kami magkakaanak ni Jose? Kami na nga po halos ang paboritong pulutan ng aming pamilya. Napag-uusapan rin naman namin ni Jose ito na minsan nga nade-depress na ako at nahihiya na sa kanya kasi hindi ko pa rin siya mabigyan-bigyan ng anak. Naluluha minsan na mag-isa, napakiramdam ko wala akong silbing asawa kay Jose. Pero laging ina-assure sa akin ni Jose na okay lang yan, maghintay pa tayo. Ibibigay din sa atin ni Lord yan. Gusto kong panghawakan yung sinasabi niya pero sa totoo lang, nawawala na po ako ng pag-asa. Mama Colleen, 11 years na kami ni Jose. 11 years na kaming kasal pero wala pa rin yung inaasam naming anak. Ang dami na naming sinubukan, nandyan yung nagpa-work up na kami sa OB-GYN, kung ano-ano ng herbal na ang iniinom ko pero wala pa rin. Ilang simbahan na rin ang pinuntahan namin pero wala pa rin. Akala ko okay lang ang lahat. Akala ko, pero nagulat na lang ako nang malaman kong may kabit na pala ang asawa ko. At ang masaklap, nabuntis pa niya ito. Oh no! Sobrang durog na durog ang puso ko ngayon, Mama Colleen. Hindi ko lubos maisip na magagawa ni Jose sa akin ito. Yung magkaroon ng kabit, siguro pwede ko pang matanggap. Pero yung mabuntis pa niya yung kabit niya, oh no! Yun ang labis na nagpapadurog ng puso ko ngayon. Yung ako yung legal na asawa. Pero bakit parang ako pa ang walang kalaban-laban sa kanila? Yung hindi ko maibigay na anak sa loob ng 11 years. Iba ang nag-provide sa kanya. Mas lalo kong naramdaman ang pagiging walang kwenta kong asawa kay Jose. Gusto kong ilaban. Pero isang araw, sa paglaban ko, bigla na lang akong kinausap ni Jose at gusto niya nang makipaghiwalay sa akin. Oh, no! Rason niya, ayaw niya daw akong masaktan palalo. Ngayon, hirap na hirap po akong bitawan siya. Durog na durog ako tuwing naiisip ko na ibang babae na ang sasamahan niya. Alam mo yun, Mama Colleen,
Kaming dalawa ang nangarap na bumuo ng sarili naming pamilya. Maraming pangarap. Pero sa iba pala niya matutupad. Sana ay madamayan mo ako sa aking pinagdadaanan. Muli, ako si Sheila. At ito ang aking kwento dito sa Heart to Hearts with Mama Colleen. Ka-winner! Ang tanong kasi dito, no? Ang tanong ko sa'yo, Sheila, talaga bang wala na siyang pag-ibig sa'yo o sadyang mas pinili na lang niyang palayain ka sa sakit na kanyang dinulot kasi wala na siyang choice kundi panindigan at panagutan yung babaeng nabuntis niya? Alam mo yung feeling ko, I have a feeling lang, nararamdaman ko na mahal ka naman talaga ni Kuya. Yun lang, hindi lang niya kayang makita na lalo kang nasasaktan dahil wala siyang choice kundi panagutan yung babaeng nabuntis niya. Yun yung feeling ko dito. Kaya mas pipiliin na lang niya na huwag ka nang makita. Mas pipiliin pa rin niya yung mali. Kasi parang yun yung mas madali sa sitwasyon ngayon. Kasi kung ibibigay ba niya yung option na sige tayo pa, habang pinupuntahan niya yung nabuntis niya, magiging komportable ka ba? Magiging okay ka ba sa ganong setup na kayo pa rin habang lagi siyang wala kasi kailangan niyang bisitahin yung naging babae niya? Oh, no! Ngayon, next, no? Ang akin lang din, maaaring ang highlight ng kwento mo is nagkaroon siya ng kabit, nagkaroon siya ng anak sa kabit niya. Dahil hindi kayo magkaanak na dalawa, maaaring yun yung dahilan, yun yung biggest factor. Pero nakikita ko rin na baka there's other factors bukod doon sa hindi kayo magkaanak. Kumbaga, yung 11 years na yon, sa 11 years na yon, ilang taon talaga kayo legit na masaya? Kasi hindi natin pwedeng i-quantify palagi. Hindi natin pwedeng bilangin palagi na 11 years na kami, matibay na kami, 11 years na kami, hindi na kami matitibag. Marami na tayong narinig na kwento na 15 years, naghiwalay pa, kinasal pa nga, di ba? Marami nang ganun eh. Hindi natin pwedeng sabihin na yun yung magiging basihan natin kung gaano katibay yung relasyon ninyong dalawa. Kasi marami, nagsasama, but the quality, wala na. Kumbaga pinipilit na lang nilang iraos yung day by day dahil nanghihinayang sila sa taon ng kanilang pinagsamahan. Pero yung mga taon na yon, ang daming cheating. Yung mga taon na yon, ang daming masasakit na mga words na binabato sa isa't isa. Yung mga taon na yon, ang daming hinagpis. Again, you're just holding on to that relationship because nanghihinayang kayo sa years ng inyong pinagsamahan. Pero ang totoo, 15 years, 20 years, sira na rin naman pala talaga. Diba? Kumbaga sa mata ng iba, wow, 11 years, ang tagal nyo na, ang tibay. Pero ang hindi nyo alam, bulok na pala yung loob. Parang prutas, akala mo makinis pa sa labas. Pero pagbukas mo, paghiwa mo, ang dami na palang uod. So yun din yung gusto kong tanungin. Kumusta nga ba talaga yung 11 years ninyo together? Ganun ba talaga ka-strong? O marami na ring mga factors? There are other factors. Kaya naging ganun na rin si partner. Naghanap ng iba, humanap ng kalinga, nagkaroon ng kabit, hanggang sa nabuntis niya, hanggang ito na yung tanging paraan para makalaya siya ng tuluyan. But again, gusto ko lang linawin, we are not tolerating yung ganitong actions. Hindi natin tinotolerate na porke may problema, kakabit na. Hindi natin tinotolerate na dapat pag may problema habang may kayo pa, magkaroon ka ng side hustle sa gilid. Side na, gilid pa.
Kumbaga kung may problema ka sa partner mo, number 1, syempre ayusin. Kung may problema ka talaga sa partner mo at hindi na kayang ayusin, makipaghiwalay muna bago ka makipagrelasyon sa iba. Yan dapat ang golden rule sa relationship. Hindi yung habang kayo pa, sumasideline ka na. Rumarakit ka na sa iba. 'Di ba? Kasi mas maganda yung maghiwalay kayo nang wala masyadong yung maghihiwalay kayo ng maayos. Hindi yung parang habang hinahalikan mo siya, may hinahalikan ka pa palang iba. Yun yung masakit 'di ba? So yun lang. Yun lang yung questions ko. Baka may other factors pa. Kaya talagang nagdesisyon na si Kuya na tuluyan ang tuldukan ng relasyon ninyong dalawa. Ngayon, hirap na hirap kang bitawan. Mahirap talaga, Bi. Alam mo, nadurog ako doon sa part ng sinabi mo na kaming dalawa ang nangarap na bumuo ng sarili naming pamilya. Pero sa iba na pala niya matutupad. Ang sakit. Oh, no. Ang sakit-sakit ng puso ko para sa'yo. Ramdam na ramdam namin yung sakit, yung bigat ng problema mo ngayon. Pero siguro talaga, baka yan na lang din ang mas magandang gawin, to let go, para makalaya ka sa sakit at hindi mo na makita yung kasalanang kanyang nagawa. Kumbaga, aalisin mo yung tinik o yung palakol na nakatarak ngayon dyan sa puso mo para maging okay ka. Legit yung sakit. Maraming magsasabi na mag-move on ka na. Madali para sa iba. But I know it's really hard for you. But again, kailangan we need to let go para maging okay tayo. Let go and let God. Mahigpit na yaka para sa'yo, Sheila. Hindi to magiging madali. Pero kung yun na lang talaga ang tanging paraan para maging okay ka, gawin mo. Okay? Ka-winner, hindi ko na ibibigay ng todo yung payo ko para kay Sheila. I-reserve ko yung iba. Kayo naman ang magsalita. Ano ang masasabi ninyo para kay Sheila? Speak from your heart. Mag-text lamang sa 0977-7000-915. At sa aking pagbabalik, yung mema mo naman ang bibida, yung sausaw mo naman ang bibida, yung damay mo naman ang bibida sa pinagdadaanan ni Sheila dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.